It's official, summer is in. Kaya naman kanya-kanya na tayo ng paraan to beat the heat. Handa na ba kayong kulayan ang planong outing? Wait a minute at huwag mag-init. Dahil may ilan sa ating mga kapuso, dugot pawis ang puhunan. Kaya naman patuloy pa rin ang kanilang pagkayod, umaraw man o umulan. Pero hinay-hinay ha, dahil ang pagbababad sa ilalim ng tirik ng araw, posibleng makaapekto sa ating kalusugan. Yan ang ipapaalala ng ating nurse on duty na si Nurse Abby. Oh, nandyan pala kayo. Bakasyon mode ka na rin ba katulad ko? Well, sa init na naman ang panahon ngayon. Kating-kati na tayo mag-beach. Kaya naman, let's go! Pero teka lang, may trabaho pa tayo. Dahil ilan sa ating mga puso ay kailangan pa rin ng ating tulong. Kaya, bilang nurse ng bayan, always on duty, tara, G! Nandito tayo ngayon sa Quezon City upang kamustahin ang ating mga kapuso na nagtatrabaho pa rin sa ilalim ng tirik na araw. Binisita ni Nurse Abby ang ilan sa ating mga kababayan na kasing init ng panahon ang kanilang kasipagan. Isa raw sa pinakamabilis na paraan para malibot ang lungsod ng Quezon ay ang pag-book ng motor taxi. Pero ang mga driver nito rin ang madalas na bilad sa araw. Kaya naman, hindi nila naiiwasang bumiyahe ng pausan. Ay. Oh, katulad na lang ng nabukong si Kuya Joseph. 2017 na maging motorcycle taxi driver si Joseph Santillan. Dahil araw-araw ang kayod gamit ang motorsiklo, araw-araw din siyang nakabilad sa araw habang nagtatrabaho. Kaya naman madalas niyang inireklamo ang pawis niyang walang mintis. Sa amin, nagdadala kami ng tubig, tapos ekstrang damit, pamalit. Kasi pag hindi mo kasi ginawa yun, minsan natutuyuan ka ng pawis. Minsan, inuubo ka na pagdating mo sa bahay. May pagkakataon ba na natuyuan ka ng pawis, tapos hindi ka nakapagpalit? Meron po. At nararamdaman mo yun pagdating ng gabi. Inuubo ka. Minsan, masama yung pakiramdam mo, kinabukasan. May panahon ba na parang nahiya ka sa mga nagiging customer mo? Kasi pawis na pawis ka na. Siyempre, hindi mo nun maiiwasan. Pero kahit hindi sila nagsasabi, nahihiya ka pa rin kasi makikita nila ng tumatagak-tak na yung pawis mo. Pero intindi naman nila yun kasi nagtatrabaho ka sa gitna ng pero nakakahiya pa rin. Hindi mo talaga maiiwasan bilang motorcycle taxi rider na maulanan ka, maiinitan ka, pagpapawisan ka, kahit may CS ka, yun, hindi mo maiiwasan na pagpapawisan ka, halos mapatak na nga yung pawis mo sa mukha. Ang tanong ng bayan, ipinaabot ng nurse ng bayan. Doc, totoo ba? Bawal daw agad maligo pag nagpawis o natuyuan ng pawis? Actually po, pwede pong maligo after magpawis because it helps us cool down also. Minsan kasi kapag tayo ay natuyuan ng pawis, minsan malagkit yung pakiramdam, no? And it can actually worsen yung pakiramdam natin. So, okay lang po, no, na maligo po tayo after po nating magpawis. Ayon pa sa general physician na si Dr. Via Roderos, ang pagpapawis ang isa sa natural na paraan ng ating katawan para malamigan kapag ito ay naiinitan. Kapag po tayo ay nagpapawis po, ang katawan natin po ay tinatry niyang i-regulate yung temperature natin. Kasi kapag masyadong nainitan yung katawan natin, hindi po ito mainam, no, sa ating kondisyon. Pwede pong mapalala yung mga existing na sakit natin. Paalala rin ni Doc, iwasang matuyuan ng pawis. It can cause irritant dermatitis sa iba, no? And sometimes, no, magkakaroon ng rashes, magkakaroon ng skin conditions that are related to allergic formation of rashes or yung tinatawag natin na dermatitis. Gaano man kainit at katagaktak ang ating pawis, kayang-kaya raw nating labanan ang posibleng epekto nito sa ating kalusugan. Pagdala po ng tubig, no? Wherever we go, may water bottle po tayo sa ating mga bags. It's important in cooling down, no?
having fan, portable fan or pamaypay. Makakatulong din po yon para maiwasan natin yung pag-overheat ng katawan natin, no? Or pag sweat ng marami, no? Or pagpapawis ng marami. We can always bring wipes, no? Yung wet wipes, that can help us actually cool down. Especially ngayon na aalis tayo, na pupunta tayo sa ibang lugar, no? It's important for us to keep ourselves hydrated all the time. Dahil alam namin na sobrang sipag mo, sir, bibigyan ka namin ng Beat the Heat kit. Yes. Sige po, sir. Bale, meron ditong tumbler, meron ditong pamunas ng pawis, parang bimpo, tapos meron pa may tayo. Wow, maraming salamat mo sa Pinoy MD sa pag-aalaga sa aming biker. Malaking tulong po ito. Salamat po. Good job po. Sa pag-iikot ko sa Quezon City, nakakilala ko ng isang tendero na tirik daw ang araw pero non-stop pa rin siya sa pagtitinda. Kaya naman nakakaranas siya ng pagkahilo at pagsakit ng ulo. Tara, kamustahin natin siya. 16 na taon ng street food vendor ang 49 na taong gulang na si Vincent. Anong oras po kayo nagsisimulang magbukas dito? Simula po ako mga 3 o'clock, ganun po. 3. Pre-prepare po kami nito. Nasabi mo sa akin na kahit tirik ang araw, nagtitinda pa rin kayo, no? So, Umulat umaraw po kami. grabe. Anong mga nararamdaman natin dahil doon sa pagkabilad natin sa araw? Nahihilo. Ayun talaga, yung nahihilo talaga. Pero wala naman po tayong tinitake po na maintenance for our blood pressure, sakit ng puso, wala naman. Sinong nag-check po ng presyon? Minsan nagpapacheck kami sa doktor namin dyan sa secretary. Tapos minsan yung boss namin meron kasing kit siyang ano eh. Dahil always on duty si Nurse Abby, inalam na rin niya ang blood pressure ni Vincent. Okay naman, sir. Normal naman BP mo. Ang nakuha ko sa'yo, 110/70. So, okay yun. Hindi siya mababa. Para naman sa tanong ng bayan, Dok, totoo ba na ang matagal na pagkabilad sa araw ay nakakadulot ng hilo? Yan po yung pinag-iingatan natin, no, sa ating mga pasyente, no? Especially doon sa may mga kondisyon na, no, na kunyari high blood pressure, no, meron ka ng mga sakit sa puso or alta presyon, no? Kailangan po nating ekstrang ingat, especially when it comes to the summer season kasi being able to be exposed, no, doon sa may init na lugar, no, can actually cause an increase doon sa blood pressure natin, no. Kapag nakakaramdam na po tayo ng hilo, no, we go to a shady, cool place, no. Tanggalin po natin ang sarili natin, no, sa lugar kung saan mainit. Number 2, no, hydration is essential, no. So, pag inom po ng tubig is important, especially kapag nasa lugar po tayo na mainit. ang ilan daw sa senyales na tumataas ang BP o blood pressure ng isang tao ay Nakikita natin, no, na sumasakit yung ulo, no, na para bang mataas yung pressure ng ulo natin, no, or para bang may band, no, na nagsisqueeze, no, or pumipiga sa ulo, no. Another is pagkahilo, no. And then, yung iba nga, lumalakas na yung kabog ng puso, no. Minsan yun yung isang sign, no, na maaring mataas na yung presyon, no, or yung blood pressure natin. Isa daw sa pinaka-apektado ngayong tag-init ay ang ating balat. Katulad na lang ni Nanay Erlinda na nagkaroon daw ng sunburn. Masyakit! Kaya naman, tara, kumustahin natin siya. dahil summer, swimming ang isa pa sa pampalamig ng ating mga kapuso. Pero ang 54-year-old na si Erlinda, humapdi raw ang balat noong matapos maligo sa dagat. Nagkaroon daw po kayo ng sunburn dati, no? Ano pong cause? Bakit tayo nagka-sunburn? Outing po kanina. Nag-outing, tapos Bilag sa init. hindi tayo nakalagay ng sunblock. So, gaano kalaki yung sunburn natin Ito before? lang naman. Ano yung feeling? Anong itsura ng sunburn? Sobrang sakit ba? Na ano yung balat? Anong itsura ng balat? Tutuklap. Natutuklap. Nagtutuklap. Wala, sobrang sakit nun, ma'am. Ano po ang mga ginawa natin para ma-lessen po yung pain?
para magamot po yung sunburn. Ano Anong ointment yung nilagay natin? pang sunburn? Ointment pang sunburn. Pero hindi naman toothpaste, ha? Hindi naman. Para sa skin concern naman, ito ang tanong ng bayan. Doc, totoo ba na posibleng magkaroon ng sunburn sa loob ng 15 minuto? Hala? Pwede, depende kasi meron tayong tinatawag na peak UVB hours of exposure, which is usually from 10 a.m. to 3 p.m. Yun yung pinakamatarik yung araw at pinakamataas yung risk natin to develop sunburn. Sunburn, basically, nakikita natin siya as pink to red rash na kadalasan may burning or stinging sensation. Isa raw sa mainam na proteksyon mula sa sunburn ay ang sunscreen na may SPF o Sun Protection Factor. Ito yung tinatawag natin na rating to assess how well your sunscreen can protect against UVB. So UVB ang pangunahing tinuturong sanhi kung bakit pwede tayo magkaroon ng sunburn. You have to remember to reapply your sunscreen every 2 hours. Pag nagkaroon na ng sunburn, mabilis lang naman itong lunasan. You just need to use cold water for showers and cool compresses at least twice daily for 5 to 10 minutes. Bukod doon, kailangan mo rin mag-apply ng calamine lotion or aloe vera soothing gel to help relieve the inflammation and swelling. And then you also have to hydrate at least 8 to 10 glasses of water daily. Bibigyan ka namin ngayon ng parang beat the heat summer kit. Bale ma'am, meron ditong maliit na lagay ng tubig para ma-hydrate ka kasi laging mainit ngayon, di ba? Para protection na lang rin natin yun para sa init. Tapos meron din tong pamunas para sa pawis natin. Tapos meron din po ditong maliit na pamayatay. No? Ito po ma'am. Sige po. Salamat po. Mainit man ang panahon ngayon, wala pa rin daw tatalo sa kasipagan ng mga Pinoy na kahit natirik ang araw, patuloy pa rin ang pagkayod para sa pamilya. Pero tandaan mga kapuso, makinig sa ating katawan at pakaingatan ang inyong kalusugan, lalo na ngayong summer season. Mga Kapinoy MD, basta katanungan at serbisyong pangkalusugan, sagot namin yan! Hanggang sa susunod kong duty, baka naman lugar niyo na ang mabisita ko. Kaya wag magpapahuli, i-comment na sa aming social media page ang lugar na gusto niyong bisitahin ng aming team. Muli, ako po si Nurse Abby, always on duty for Pinoy MD.